Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po kina Alden Richards at kay May Polkerson. Ito yung pinakamainit po na update natin patungkol kay Mengay. Marami na naman po kasing issue mga kaaldab. Yung mga ginagastos na naman po daw niya sa Sydney, Australia ay galing daw na naman po yun sa kaban ng bayan mga kaaldab. Yan salungat po sa mga sinasabi ng iilan. Sabi ko nga po sa inyo, hanggang ngayon marami pa rin po ang naiinis at nagagalit kay Maine hanggat hindi niya hinihiwalayan kuno si Congressman Arjo. Dahil parang kumbaga mas masasabing siya nga po daw ang mas magastos sa Sydney. Marami daw po siyang nililibre, maraming mga komento. Yan base po sa mga taong nagsasabi sa akin na nababasa po daw nila yan sa mga komento, napapanood daw po nila yan sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. Binabalita din daw po yan ng mga ibang vlogger. Alam ko napapanood nyo naman yan, siguro napapakinggan, kasi hindi naman po yan darating o wala magre-react naman po sa akin, magko-komento kung wala rin naman pong nakakapanood. Kaya nga nagugulat ako, bakit ganon mga kaaldab? Bakit ganon yung ginagawa nila? Bakit kailangan nilang banata ng gusto si May Polkerson? Wala naman pong kinalaman si Mengay dyan. Di po ba? Hindi, real talk mga kaaldab. Ganyan po sila ka-bitter. Ganyan po sila maglaro. Yung tipong yung galit po nila talaga naman pong tapos sabi nila dapat mag-resign na. Hindi po magre-resign si Congressman Arjo kasi sabi nga po ni Alan Peter Cayetano o Senador Peter Cayetano, mas madaling makukulong kapag wala na sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya kumbaga hindi na niya talaga yan itutuloy kahit naman sino siguro mga kaaldab. Kung pag ganyan ang narinig mo, magre-resign ka pa ba? Siyempre hindi na. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab, base po sa mga nakukuha nating impormasyon, base po sa mga nakakalap natin. Yun naman po yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Updated po kayo sa mga nagaganap at sa mga nangyayari. Di po ba? At syempre dito na naman po tayo sa endorsement ni Mengay. Marami kasi nagsasabi na hindi na nga po nakikita na ini-endorse ni Mengay yung mga iilang produkto na sinasabing paunti-unti nga po daw dumidistansya na ang mga endorsement dahil sa mga nangyayari sa issue. Normal lang po yan. Siyempre kapag ka mababa ang benta, kapag ka yung isang produkto ay hindi kayong mabenta ngayong buwan o nakaraang buwan, normal lang po yun. Di po ba? Normal lang na hindi ganun mo siya makikita. May iba talaga yung kwento. May iba talaga yung mga sasabihin ng ilan na hindi, ganito ganyan. Mauubos na yan, mawawala na. Wala naman pong problema Sabi ko nga po sa inyo, marami pong endorsement ni Mengay ang umalis. Pero sa bandang huli bumabalik. Maaring kumbaga lumailo lang po ito. Maaring magsabi na cool muna kami, di po ba? Yung tipong hindi muna mag-i-endorse para kay Mengay. Pero kapag ka natapos na po yung mga kumbaga issue na ganyan, babalik. Di po ba? Kasi hindi nyo naman po may aalis yan mga kaaldab. Kahit pa ulit-ulit kung pinagtatanggol si May na wala po siyang kinalaman, hindi po siyang kumbaga naglustay ng pera, apektado pa rin po. Kasi nasa pangalan daw po niya yung Atayde. Maliban lang po daw kung
Nagpapail po siya ng divorce, di po ba? Para hindi na siya madawit pa sa mga kaso. Marami kasing mga komento na gano'n. Kumbaga ginusto niya yan, etc. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa ngayon walang magagawa si Mengay, kundi hayaan na lang itong mga taong ito. Tapos kapag ka nag-react naman si Mengay, sasabihin, ay nako, ganito ganyan. Pag walang reaksyon, guilty. Yun naman po tayo di po ba? Yun naman po yung mga taong, kumbaga, nagpapakalat ng mga ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, si Mengay mabait yan. Since 2015, kung Aldab Nation ka since 2015, alam mo yung pinupunto ko. Kung isa po kayo sa pinuntahan sa barangay ni Mengay, malalaman nyo po yung ugali niyan. Malalaman nyo kung gaano siya kabait sa mga tao. Taliwas po sa mga sasabihin ng iba. Mga baguan lang po yan Di po ba? Hindi nila talaga nahuli kung ano yung ugali ni Mengay. Hindi nila alam kung gaano nga po ba ang mga bagay-bagay. Although sabihin natin mga Kaaldab, malaki na pinagbago. 10 taon na lumipas. Pero syempre yung pagmamahal at suporta ni Mengay sa mga taong alam niyang nagmamahal sa kanya. Alam niya na sumusuporta po sa kanya hanggang ngayon. Hindi po ba? Hindi. Real talk yan mga Kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako po ang number 1 sumusuporta kay Mengay at kay Alden. Kaya minsan nga po, lagi kong sinasabi, nababash po ako. Sinasabing Alden fanatics daw po ako. Dahil pinagtatanggol ko si Alden ng mga panahong binabas po siya ng mga taong o yung mga fans ni Catherine. Mga fans ng Kat din dahil nga po sa sinabi niya na wala na sila ni Catherine. Na single pa rin po siya. Hindi po ba na hanggang ngayon nananatili siyang mag-isa. Binasyal din keso bakla, keso ganto ganyan. Mas inuuna niya yung takot siyang maghirap. Yung tipong napakaraming pang-iinsulto, pangaharasang inabot ni Alden na pinagtanggol po natin, di po ba, na syempre tayo po yung nabash, di po ba? Tapos ngayon si Mengay, pinagtanggol natin, syempre mababash din po tayo. Kaya nga po sa ngayon kay Mengay hindi po tayo pwede mag-react, di po ba? Magiging lang tayo, baga hayaan lang natin kasi kung si Mengay nga ngayon hindi siya talaga nagsasalita, tahimik lang po siya ngayon. Inahayaan niya lang yung mga taong kumbaga magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, ako mga Kaaldab, never po tayong kumbaga nakipagtalo. Di po ba? Never po nating pinagpilitan sa mga bitter po sa akin. Kasi ang sa akin, importante lang naman po maging updated kayo. Importante lang po yung mga naririnig ninyo, nababasa ninyo. Kaya nga sa dami po ng mga kwento sa Instagram, sa dami po ng mga balita sa social media, hindi mo alam kung sino yung nagpapaputok ng ganito, hindi mo alam kung sino, hindi po ba? Kaya sa ngayon mga Kaaldab, yung mga endorsement ni Mengay, normal lang yan mga Kaaldab. Talagang magkakaroon po ng mga ganyan. Pero sa bandang huli naman po mga Kaaldab, babalik yan. Sa ngayon, mainit kasi si Maine Siya yung takbuhan ngayon ng mga taong po ba? Kita nyo naman po, malungkot na si Congressman Arjo. Si Ibyang, talagang hindi na nila magugustuhan yung mga komento. Halos talagang minumura na po sila araw-araw sa social media. Sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, sa Facebook. Talagang bumabaha po na masasakit at maanghang, pero hinahayaan lang nila kasi wala silang choice wala silang magawa, hindi sila pwede mag-react dahil once na magsalita sila lalo lang hahaba, lalo lang po silang pinagpepiestahan. Kaya minamabuti na lang po nila na wag nang mag-react, wag nang magkomento. Kumbaga titignan na lang nila at sinasabi nga nilang tapusin muna yung investigasyon. Hindi po ba? Yun naman po yung laging sinasabi. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to,
at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.